Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos. Nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si San Timoteo at si San Tito ay mga kasama ni San Pablo sa kanyang mga missionary journeys. Kahit na bata pa sila, dahil sa kanilang in-service training and on-the-job training kasama ni San Pablo, ipinagkatiwala niya sa kanila ang pangangalaga sa ilang communities. Pinagkatiwala ni Pablo kay Timoteo ang simbahan sa Efeso at kay Tito naman ang simbahan sa isla ng Creta. Patuloy pa rin silang fina-follow up ni Pablo. Nung siya ay nasa bilangguan, sinulatan niya sila at binigyan ng instructions kung paano maging mabubuting pastol sa mga communities nila. Itong 3 sulat na ito ay napasama sa mga liham ni San Pablo na tinatawag ngayon na pastoral letters. 2 liham ay para kay Timoteo at isa ay para kay Tito. Pastoral letters sila kasi sinulat sila sa mga pastol, mga pangulo ng simbahan, upang bigyan instructions paano pamamahalaan ng simbahan. May mga scholars na nagsasabi na ang mga pastoral letters na ito ay hindi naman talagang galing kay Pablo. Maaring ang ganon, pero ang diwa at maraming ideas ay galing kay Pablo. Kaya kung hindi man talaga sinulat ni Pablo, ang mga ito ay sinulat ng kanyang mga alagad na dala-dala ang kanyang mga ideas at mga pamamaraan. Ang pagbasa natin ngayong araw ay galing sa simula ng 2 liham ni San Pablo kay Timoteo. Nagpapasalamat si Pablo na nakilala niya si Timoteo.
Kilala rin niya ang lola nito na si Luis at ang nanay nito na si Eunice. Galing sa kanila ang pananampalataya ni Timoteo. Malapit si Pablo sa pamilyang ito. Araw-araw niyang ipinagdarasal si Timoteo na manatiling matatag sa biyaya at tungkulin na ibinigay sa kanya ni Pablo noong ipatong niya ang kanyang kamay sa kanya. Ang pagpapatong ng kamay noon at hanggang ngayon ay tanda ng pagdasal at pagtatalaga. Ngayon, pinapatong ng obispo ang kanyang kamay sa pare sa pag-o-ordain sa kanya. Nung inordinahan ni Pablo si Timoteo, binigyan siya ng espiritu na mamumuno at ang espiritu na ibinigay sa kanya hindi espiritu na mahina o duwag, kundi espiritu o diwa ng kapangyarihan sa pagbigay at pagtitimpi ng sarili. Papangyarihan para sa pag-ibig. Kaya sabi niya kay Timoteo, makibahagi ka sa kahirapan, alang-alang sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng lakas na galing mismo sa Diyos. Ulitin ko sa Ingles. Bear your share of the hardship for the gospel with the strength that comes from God. Mahalaga po ang papel ng mga magulang sa pagpalaki ng pananampalataya ng mga kabataan. Mapalad si Timoteo na natuto siya na magbasa ng banal na kasulatan mula pa sa kanyang lola at nanay. Talagang ang unang katikista at ang unang witness of the faith sa atin ay galing sa ating pamilya. Sa mga magulang, mga lolo at lola, sa mga ate at kuya natin, natututo tayo na magdasal at makilala ang Diyos. Mayroon tayong isang dakilang manggagawa sa ubasan ng Panginoon sa katauhan ni Timoteo dahil kay Lola Luis at kay Nanay Eunice. Bigyan ko rin diin ang mahalagang paalaala ni Pablo kay Timoteo na huwag manghina sa pananalig sa Diyos. Kahit na mayroon mga kahirapan, sinabi niya na huwag niyang ikahiya ang pagkabilanggo ni Pablo. Ganyan talaga ang sasapiti ng ating katatagan. Sa bagay, nasa atin naman ang Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng tapang at lakas. Kapag dumating ang pagsubok at kahirapan, lalo pa sa ating pagiging tapat kay Kristo, alalahanin lamang natin ang sinabi ni Pablo. Makibahagi sa kahirapang dala ng ating pagsasabuhay ng Ebanghelyo. May lakas tayo na galing sa Diyos upang ito'y maisabuhay at mapagtiyagaan. San Tito at San Timoteo, bahaginan mo kami ng kalakasan ng loob na ipamahagi ang mabuting balita sa iba. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.